Isang masaganang araw para sa lahat. Dito na naman tayo sa ating panibagong Sport Fishing Adventure at dito pa rin tayo sa Dumaran, Palawan. At kung bago ka pa lang sa YouTube channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. At sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating munting YouTube channel, sana ipagpalain kayo sa lahat ng mga ginagawa nyo sa araw-araw. God bless and enjoy watching! Ayan, good morning mga lods, mga langga. Dito pa rin tayo sa Dumaran na Island ng Palawan. So, isa na namang magandang umaga. Pagkatapos na isang unos, ito na naman tayo. Lalaot mamaya. So, kami muna ito, si YouTube channel. Yan, si Bro Joseph Agton. Ayan, good morning. Allowance ni Solanga. Yes, allowance na naman mamaya. Kung mayroon, sana. Swerte tayo. Ngapi. Ayan, all set na kami. Pupunta na kami doon sa may tabing dagat. Pero daan na tayo dito. Ayan guys, mayroong historical site dito. Parang watchtower ng mga Spaniards siguro ito. Ayan. Puntahan natin yan mamaya. Saka na. So, akit muna tayo sa taas. Tingnan natin kung anong mayroon doon. At ayon sa kwento, isa pala itong hindi natapos na watchtower ng mga Spaniards. Ginawa nila ito para sa depensa nila against Moro invaders. Pero hindi natapos. So, ito lang ang nagawa nila. Maaliwalas dito sa taas, overlooking doon sa dagat. Ayan, Ayan, medyo low tide ngayon, pero kalmado naman ang dagat. At sana malinaw ang spot na pupuntahan natin. At ito, kompleto na ang tropa, pero may kasama tayong nadagdag, anak ni Bro Yoy, si Liit. Yan, si YouTube channel Bro Joseph Agton, si Batang Spero. Sweater at operator natin ay si Bro Yoy. So dito kami dadaan sa gitna ng isang bakawan. Malabo ang tubig dito dahil malakas ang agos dito pag nag-high tide. At ayon sa mga tao dito, mayroong ilang mga buhaya ang nakatira dito. Nakatira sila sa looban sa kanang bahagi ng bakawan na to. Minsan naman daw ay lumalabas sila dito. Mismo si Bro Joseph Agton ay nakakita dito na hagip ng kanyang bangka habang dumaan sila dito. At ito na nga tayo sa ating first spot of the day. Isang mababaw na spot. Malinaw naman. Explore muna tayo dito. At sana makadali tayo ng mga mamaw. At nang matapos ang ating warm-up, dito na tayo sa hunting moon. Bumaba tayo dito sa medyo malalim na bahagi, may wall area. So tingnan natin kung ano mayroon doon sa baba. Sana makadali tayo. After about 5 meters mula sa taas, ito free fall na tayo. Hanap tayo ng area kung saan tayo mag-set up ng ambush. Maganda ang fish activity dito sa baba. Marami mga bait fish. Ito isang magandang senyales na kung saan posibleng mayroong mga malalaking isda na sa paligid. Lalo na pag itong mga labahita ang nagpapakita, karaniwan dito. Sumusunod sa kanila ay ang mga giant trevally o kaya mga tangigi. Ngunit sa time na to wala tayong napansin na lumapit sa kanila. Kaya angat na lang muna at makapag-relax para sa sunod na drop. Sa next drop ko na to, bumanti ako dito sa medyo malalim sa may wall area. Medyo malabo pero makikita naman kung mayroong mga malalaking isda na nasa gilid lang. Dito mapapansin natin ang nagagandahang rock formation. Paborito na taguan ng mga luba o marble grouper o kaya mga coral trout. Magandang tambayan din ito ng mga GT. Tamang hintay lang ang gagawin natin dito habang mayroon pa tayong hangin.
Sa sandaling ito, aangat na sana ako. Ngunit pagtingin ko sa baba, mayroon tayong napansin na parang anino. So ito pala isang coral trout. Kaya binalikan ko. At tinira. Ayun, sapol mga lods. Isang magandang patama ang nagawa natin dyan. Sa isang coral trout. At yan po ang ating first fish of the day. Isang masarap na coral trout. At dito, umabante ako sa medyo mabuhangin na area, may kalaliman pa rin. Dito na naman ako magabang magbaka sakali na mayroong mga malalaki na dadaan. Ang daming bait fish na nasa paligid. Kaya lang medyo mahina ang agos. Pag ganito kasi na may agos at madaming bait fish, isang magandang pangitain to. Magandang sinyalis na mayroong mga malalaking isda na posibleng mag-hunting sa kanila. Pero sa time na to, wala tayong nadali dito. Yun nga, dahil mahina ang agos. So, medyo mababa ang chance na mayroon talagang mga nag-hunting. Pero sa baka sakali, mayroon mamaya. Nakailang drops din tayo dito, banda. Lipat-lipat tayo ng area. Binabalik-balikan natin yung wall area. Pero sadyang hindi tayo sinuwerte sa araw na to. Pero yung kasama natin si Batang Espero, may nadali na. At dito bumalik ako sa mababaw na area malapit sa bangka namin. At may nakita akong mga spider shells. So dalawa. Dahil pag nakakita ka nito ng isa, tingnan mo lang sa paligid at may kasama talaga yan. So bali bang partner ang mga yan para sa siyempre siguro sa reproduction nila. Ang laman nito ay masarap sa adobo o kaya ihaw. Pwede rin kilawin o pwede rin sinabawan o kaya gata ang iluluto nito. May isang klase din na medyo maliliit yung mga parang tinik niya sa kanyang shells. Yun ang medyo marami na nakikita ko pag talagang ito ay abundant sa isang lugar. Ito, tamang enjoy na lang ang ginagawa natin dito sa mababaw habang naghihintay sa mga kasama natin nasa sampa sa bangka. Ito yung pinagmasdan natin ang grupo ng maraming parrot fish na mga maliliit. Sobrang dami nila dito mga lods. Kaya sa mga nagsasabi dyan na dapat magbawal na paghuli nito, hindi naman treated ng species na to. Of course, tumutulong sila sa paglinis ng mga corals. Pero ang bilis din nilang magparami kaya hindi natin threaten yung islahe nila. Pwede naman siguro i-regulate lang ang paghuli nila para of course hindi na maabuso. At nakakatulong naman talaga sila lalo na sa ating mga corals. Kung talagang layunin natin ay protektahan ang ating yamang dagat, dapat isang comprehensive na batas ang ipapatupad lalo na sa mga gumagawa ng mga illegal fishing activities na kung saan talamak dito sa ating bansa. Ayan lods oh. Kay bata yan lahat. Ayun, nakaapat, dalawang king mac. Shoutout sa nakakuha ng surahan, di ba? Alright. Kung nasaan ka man. Sana. Ayun oh. Yan, nakaapat na malalaki. Dalawang GT, dalawang tangi. Ayun oh. Ayan mga lods, ito ay inihaw sa kawali. Walang oil na nilagay dyan. Oil lang ng isda. Surahan, huli ni Batang Espero, Christian Corpus. Sa tirada yan bro, yoy oh.
Sana tayo, kain na po! Yan po ang aming hapunan ngayon with Christian Corpus na YouTube channel. Bro Yoy ang butman namin. Nandun si Bro Joseph po. Yes, yo. Ayan, good morning guys. Kompleto na naman ang tropa. Sisisid na naman kami. At puntahan namin ngayon ang isang malayong spot. Tamang exploring lang muna ang gagawin natin sa mga spots dito sa Daumaran. Sana makabawi na tayo sa araw na to dahil isa lang huli natin nung nakarang sisid. At ito na po tayo sa spot. Makaraan ng halos 2 oras na biyahe. Medyo malayo at medyo maalon pa. Pero okay naman pagdating natin dito. Medyo goods naman ang visibility. So let's go! Ang alawan. Tamang selfie lang muna para makita nyo naman ang kagwapuhan ng diver nyo. Ito na po. Si Alejandro Bugoy with apnea. So diretso na ako sa wall area na kung saan nagmula ang agos. Dito ako tatambay. Maghahanap ng kung ano man ang pwedeng tirahin na medyo malalaki na. At yun nga, habang nag-pre-fall ako, mayroon akong nasalubong na 3 piraso ng golden spotted trevally o mga kawayanon. Ayun oh, so pumili tayo ng isa at nakatama na tayo ng maayos dito. So ito ang ating first fish of the day. Isang magandang buhay naman oh. Ayan, sa gitna talaga ang patama natin. So, medyo accurate talaga ang pana natin sa araw na to. Goods na goods. Sa aking pag-abante, napansin ko sina Bro Native Channel na sumisida din. Kasama niya ang kanyang dive buddy na si Bro Joseph Abdon. Ito, bumaba na naman ako para mag-hunting. Susubukan ko dito. Sabay nagkumpulang mga coral rocks. Habang dadahan akong bumaba, may nakita akong isang snapper. Gold size na rin to para sa kanyang species, kaya tirahin na natin. Baka tirahin pa ng iba. So ito, tamang hintay lang tayo na makakuha ng magandang angle para sigurado ang ating tira, walang masayang na load sa ating pana. At finally, yun, natamaan din. Ito, umabante ako sa my wall area. Kahit medyo malabo pero mayroon namang magandang fish activity sa baba. May ilang bitfish tayong nakikita. Baka sakali mayroon ding mga pelagic na dadaan dito. So dito lang ako sa drop off maghintay. Kita naman ang may buhangin. So kung mayroong angat mula dun sa baba, kitang kita dito. At ito, di tayo nabigo. May palapit na naman na isang golden spotted trevally. Very common kasi ang isda dito, kaya expected na may ganito talaga. Ayan, gold size na rin at maganda ang patama natin dito.
At ito bumalik ako sa medyo mababaw at may tinira akong isang snapper na naman. Pero ito natamaan naman kaya lang nakawala, napunit ang laman. Ito. At pagkatapos nito, bumakyat ako sa bangka. Nandun ang tropa para sa aming tanghalian. So, chow time na naman mga lods. Ito ang pinakamasarap na bahagi sa adventure na to. Kain na yan. Binigay na sa akin yung mga kinilaw. Nagkuha mga bro, mati po mga tag. Di ba? Opo. Sana all. Galang. Pagkatapos ng aming tanghalian, back to hunting mode na naman tayo mga lods. At nakailang sisi din tayo. At lumipat na rin kami ng area. Medyo hapon na. So last stretch na ito mga lods. At sa di inaasahang pangyayari, isang magandang biyaya ang binigay sa akin. Ito, nakadali tayo ng isang giant tree valley. Medyo malaki na to mga lods. Kaya lang, masaklap nito, hindi natin nakunan ng video sa aktual na pagtira. Napakabilis kasi ng pangyayari, kaya ang unang option ko ay diretso na baba dahil bababaw ang spot, baka makalayo pa ang isda. At ayun nga, hindi natin na-on ang ating camera. So, goods pa rin kasi ito, magandang patama natin. Medyo malakas nga lang ang laban ng isdang ito. At hindi na ito nabigyan pa ng second shot dahil malayo yung mga tropa natin. So, ito na land natin ng maayos. Nasa 14 kilos po ang isdang ito mga lods. So, goods na goods ang ating unang mamaw dito sa Palawan. At dito pa natin nahuli sa Dumaran, Palawan. Shoutout sa Courses Were Master, dealer ng Salve Mar Shop na ginamit natin, double flopper. Bagamat medyo nabingkong ng konti pero goods pa rin dahil hindi talaga nakawala sa double flopper na 7.5mm shop. At ito, pinigay ko na ang aking isda sa boatman namin para mas secure na. Bago ka pong os! Okay. Siti! Dumaran! Nakapag-iwan ng bakas. Dumaran. Na-off mo na? Wala pa. Off na. Ayan mga lods, nakahuli din tayo ng isang jiti. Higit sa 10 kilo to. Ayan. Pwede na dito sa Dumaran. At ito po, nakauwi na kami dito sa tabi, ligtas. At ito yung huli natin, personal best natin dito sa Palawan area. Nasa 14 kilos mahigit. At ito ay bibenta din namin doon sa palengke. At ito po ang total cuts of the day namin. Sa bale si bro Joseph Agdon, kasama ko dito, Batang Espero, si Native Channel, 4 kami dito na tumitira. So ito lang nahuli namin, medyo konti lang pero goods na rin. Ay masarap na pang hapunan na naman mamaya. So siyempre kasama namin si Bro Yoy, shoutout sa iyo bro. At saka si Bro Leet, ang anak ni Bro Yoy. Yan, nakapang-allowance din kami mga lods. Nakali tayo ng isang chippy. Baka ito. Dalawa sa akin. Ay, ito pala, sa akin. Ay, mayroon pa palang chippy. Oh. Lito. With Batang Espero, Native Channel at si Joseph Agdon. Yan, si Iyoy. Meron pa isang sweeper naman. So yan po ang timbang, 14.6 kilograms on scale. Medyo mura lang din ang bintahan dito pero goods na rin. Alright, ito na ang aming hapunan ngayon. Thank you po sa pagluluto. Sarap ito, sigang. Ayan. Tropa dito.